mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Tago muna na ako sa name na Che. Taga-Cebu. Yeah. So, meron kang no-label relationship. Tapos, ano nangyari? Okay naman siya. We're dating for 6 months. Dating kayo for 6 months, 40 years old ka, meron kang relationship na walang label. O, anong problema mo ngayon? Kasi nag-abroad ako. Ha? Nag-abroad kasi ako. O, tapos? Tapos, may nalaman ako na may something siya. Anong ka-something? Anong level ng something? I don't know kung magka-relasyon na sila or hindi. Basta, ang alam ko, may something silang dalawa. Ano nga something? Diba? Marami kasing something. Ano ba? Something ka-text, something nakasama sa bahay, something nakatrabaho. Ka-jowa. Ka-jowa. Ka-char. Paano ka nakakasigurado na ka-jowa niya yon? Siyempre, ayaw naman natin na judgmental tayo dito sa Dear Tita Kim. Diba? Anong patunay mo na jowa niya nga talaga yon? Yun nga, Tita Kim, nung time na yon na nasa ibang bansa na ako. Oh. Ano nga? Doon, tapos, may nakapagsabi sa akin na may nakita sila na may lalandi sa kanya. Paanong nilalandi siya? Pinupuntahan siya sa room niya, magkasama silang kumain. Pinupuntahan siya sa kwarto niya, hindi lang sa bahay niya. Take note sa kwarto niya. Kasi nag-boarding house lang siya. O tapos magkasama silang kumain, o tapos ano pa? Yun, may nakita, yun nga daw, nakita sila talaga na basta sa tingin nila na hindi siya usually ginagawa ng hindi mag-boyfriend or girlfriend. So parang may something silang dalawa, ganon. Opo. Okay, pero hindi mo pa nako-confirm ko talaga magjowa sila, pero yung mga ginagawa nilang dalawa para magjowa, ganon. Opo, yun yung mga, kasi nasa ibang bansa ako, so yun yung mga sinasabi lang ng mga nakakita doon. Okay. Kasi may asawa din yung girl. Okay, so ngayon, anong problema mo sa buhay? Kasi tinatanong ko siya, Tita Kim, kung totoo ba or hindi. Ano sabi niya? Naging, hindi daw. Hindi bakit daw. Bakit daw mas naniniwala ako doon sa mga chismosa, ganon. Ganon. Okay, so balik tayo dun sa point na no-label relationship. So kung no-label kayo, di ba lagi ko naman sinasabi dito, pag no-label relationship kayo, ano naman ang karapatan natin na magselos at magsabi sa isang tao na hindi? No-label nga kayo. O ano ngayon ang problema mo? Kasi yung sa amin naman, Tita Kim, kahit alam niyo, parang mutual na yung relationship namin. So, may mutual understanding kayo. Kaya nga kayo, MU no label lang. May mutual understanding kayo. Pero kasi nung kinonfirm ko siya, sabi niya kasi, hindi daw siya ready ng commitment. So hindi siya ready ng commitment, kaya mutual understanding lang kayo. Pero hindi daw ibig sabihin na wala siya feeling sa akin. Kaya nga, kasi nga mutual understanding kayo, ibig sabihin may feelings kayo sa isa't isa, pero wala lang commitment. Parang gano'n. We care, we share. Alam mo yung gano'n na. Nagkikare kayo, naglalandian kayo, gano'n. Pero wala kayong commitment kasi ayaw niya ng commitment. Tama ba yun? Opo. Okay, so ito lang ang problema dyan. Kung wala kayong commitment, may mutual understanding kayo, kahit sabihin nyo pang mahal ninyo ang isa't isa, ang sasabihin ko lang naman pa ulit-ulit ay, paano mo naman
paano mo masasabi at paano ka magkakaroon ng claim sa sarili mo na pwede kang magselos, na pwede kang magreklamo, una sa lahat, hindi nga nag-commit sa iyo ang tao. Kahit pa sabihing may mutual understanding kayo, wala kayong commitment sa isa't isa. So kung meron man siya papasukin sa room niya, ano naman sa'yo? Diba? Oo, masasaktan ka, given na yun kasi mahal mo siya at sabihin na nating mahal ka niya. Pero nagsabi na kasi siya sa'yo na hindi siya handang makipag-commit sa'yo. Ang problema lang dun is, patuloy tayong nagpapahulog or nahuhulog sa mga taong nagsabi na nga na ayaw mag-commit sa atin. Naintindihan mo ba yon, ate girl? Yes. Oo. 'Di ba? Gustuhin man natin talaga na magalit. Gustuhin man natin talaga na magreklamo. Pero una sa lahat, sinabi na nga sa atin ng tao na ayaw niyang mag-commit. Ang problema kasi sa atin minsan, mga babae o mga lalaki, ayaw na nga mag-commit ng isang tao, patuloy pa rin tayong nahuhulog at nagpapahulog. My point is, kung ayaw mag-commit sa iyo ng isang tao, bakit? Kasi kung mahal ka ng isang tao, bakit naman hindi siya magko-commit sa'yo? Pero kung gusto niya lang mag-play around, mag-commit or makipaglaro sa maraming mga babae, hindi talaga yan magko-commit. Therefore, kung hindi siya nag-commit, pwede niyang gawin yung mga gusto niyang gawin. At kapag ginagawa niya yung gusto niyang gawin, ano namang karapatan nating magreklamo? Wala nga commitment sa atin. Diba? So, it means na yung mga issue na yun, na may chance na totoo yun. Alam mo, for me, ito, regardless, kung totoo man o hindi, ano naman ngayon? 'Di ba? Kasi nasasaktan ako. Kaya nga, sino ba nagsabi sa'yo kasi na magpahulog ka ng loob sa isang taong ayaw namang mag-commit sa'yo? 'Di ba? Given na nahuhulog yung loob natin sa isang tao kasi mahal natin. Pero kapag ang isang lalaki, lalo na, ay ayaw mag-commit sa'yo, may ibig sabihin yon. Bakit kasi patuloy pa rin natin na tinitrigger at binibaby yung feelings natin, tinutuloy pa rin natin kahit na sinabi na ng lalaki na ayaw makipag-commit sa atin. Oo nga, ganun nga po yun, Tita Kim. Pero bakit, kahit ganun, bakit yung in touch pa rin siya sa'yo, yung parang ganon. Ito ba prangkahin kita, ate? Ano nga pangalan mo uli, ate Che? Che, yes. Alam mo, prangkahin kita ha, makinig ka. Alam mo sa instance na yan, hindi na yung lalaki yung may problema, ikaw na. Okay? Sabihin na natin na pinagsasabay-sabay niya kayong lahat. Pero nagsabi na nga kasi sa iyo ang lalaki na ayaw niyang makipag-commit, ayaw niya ng commitment. So kung magsiselos man tayo, masasaktan man tayo, magagalit man tayo, wala namang commitment sa atin yung tao. 'Di ba? Para kang halimbawa, tinakasan ka na may utang sa iyo tapos naniningil ka sa barangay. Pag hinanapan ka ng barangay, bakit? Ano bang pruweba na nangutang ka? Wala naman kayong pinarmahan. O anong laban mo doon? 'Di ba? Yun lang naman ang sinasabi ko. Sinabi na nga sa yung ayaw mag-commit tapos ikaw ito na nagpapahulog pa rin ng loob mo. So sa instances na ganyan, hindi na yung lalaki yung may problema, tayo na. Sinasabi ko naman na yan sa inyo mga babae, di ba? Kapag ang isang lalaki ayaw mag-commit sa inyo, may ibig sabihin yun. Baka kasi ayaw niya mag-commit kasi gusto niyang i-entertain lahat ng mga babaeng gusto niya. So ngayon, nagsiselos ka, nasasaktan ka, pero anong karapatan mong magselos? No label relationship nga kayo. Ikaw na nga nagsabi, walang label. May mutual understanding, yes. Pero mutual understanding doesn't mean mutual commitment. Naintindihan pa ba natin yon? Okay. Wala kayong commitment. May mutual understanding kayo pero hindi ibig sabihin, parehas kayo ng commitment sa isa't isa. So kung nasasaktan ka ngayon, hindi kasalanan na magmahal, pero kasalanan na magpahulog sa isang taong nagsabi na sa'yo na ayaw makipag-commit sa'yo. 'Di ba? Sino may kasalanan ngayon? 'Di ba? Kasi ang mga lalaki, mag-i-entertain at mag-i-entertain lang yan. Hindi ko nila lahat pero maraming mga lalaki, mag-i-entertain at mag-i-entertain na maraming babae. Pero nasa sa atin yan. Kontrolado natin dapat yan. Kung ayaw mag-commit sa iyo ng isang tao, kung walang planong pakasalan ka, kung walang plano na iharap ka sa altar, kung walang plano na magpamilya kasama mo, bakit ini-entertain mo pa? Diba? Anong karapatan mo magselos? Ayaw mga makipag-commit sa iyo. Tapos patuloy ka pa rin nagpapahulog, 'di ba? So kung nasasaktan ka, hindi na 'yun dahil sa lalaki, dahil na 'yun sa iyo. Kasi pinipilit mo pa ring mahulog sa isang tao na nagsabi na sa iyo ng ayaw ng commitment. Kaya alam nyo, isa sa mga factor na dapat tignan nyo talaga sa isang lalaki, commitment.
Marunong bang mag-commit yan, tao na yan sa'yo? At hindi lang marunong mag-commit, kaya niya bang panindigan yung commitment na yun sa'yo? Kasi kung hindi niya yun kayang panindigan, questionable yung salitang mahal kita. Pero maraming mga babae lalo na ang nahuhulog sa salitang mahal kita kahit na walang kaakibat na responsibilidad at commitment. Kasi para sa akin, kapag sinabi mong mahal mo yung isang tao, dapat ready ka rin for commitment. Hindi yung mahal kita, mahal ko siya, mahal ko kayong lahat. Diba? Tapos walang commitment, ano yun? Diba? Tapos ngayon masasaktan ka, hindi ka makahabol kasi wala naman sasabihin sa'yo ng lalaki, bakit tayo ba? Matapos kang paasahin ng paulit-ulit, sasabihin lang sa'yo na bakit ka nasasaktan, tayo ba? Wala naman ako pinangako sa'yo. Tama naman siya ha. Wala siyang pinangako sa'yo. Hindi ibig sabihin na may mutual understanding kayo, meron kayong mutual commitment. Magkaiba yon. So ang sinasabi ko sa'yo ngayon, kung walang commitment yung tao na yan sa'yo, huwag ka nang umasa. Kasi paulit-ulit ka lang masasaktan. Oo, kasalanan niyang pinagsabay-sabay niya kayo, pero mas kasalanan mo kasi naniniwala ka pa rin sa kanya, nagmamahal ka pa rin sa kanya, nahuhulog ka pa rin sa kanya kahit sinabi niya na sa'yo na wala siyang pananagutan sa'yo. Naintindihan mo ba yon? Yes po. Okay, hindi kita pinapagalitan pero parang gano'n na nga. Diba, Che? Pasensya na kung ganito, Yes. pasensya na kung ganito ako magsalita sa iyo. Pero gusto ko yun Okay kasi lang yun. Oo, 'di ba? Dapat talaga masaktan tayo eh. 'Di ba? Kasi ano sasabihin ko sa iyo na sugurin mo yung lalaki doon? Ay, ano namang karapatan mo na masumugod, hindi ka nga jowa. Sabagay. Gets mo? So, anong gagawin natin? Nasasaktan tayo pero wala tayong habol? Ang hirap nun. Kaya kung isang Ang hirap lalaki, talaga. pinapahulog ka, yung isang lalaki, pinapa-fall in love ka, pero wala namang plano sa inyo, itigil nyo na. Diba? Kasi 1 Papaasahin year ka na lang. rin. Lumabot din ng 1 year. Yung ganon yung set up. O mabot na ng 1 year, tapos ano, hindi ka makareklamo kasi hindi ka naman jowa, di ba? Kaya nga. So yun na lang ang maipapayo ko sa iyo ngayon, Che. Linawin mo muna kung ano ba kayo. Kasi kung wala naman kayo, bakit ka pa nagpapatuloy na nagmamahal sa isang taong wala naman kayo? Masasaktan ka lang. At wala ka pang habol habang nasasaktan ka. Di ba double dead? Ang sakit na nasasaktan ka, tapos masakit pa na wala kang habol kasi in the very first place, di naman kayo. Nagsiselos ka sa isang taong, di naman kayo. Nasasaktan ka sa isang taong, hindi naman kayo. So una sa lahat, linawin mo, kayo ba? Kung hindi naman pala kayo, anong habol mo? Diba, Che? Simpleng logic. Okay? Tama. So, Okay. Tama. Tama. Grabe. Parang nahimasmasan ka ngayon, no, Che? Diba, tama naman ang sinasabi ko? Opo. So sana nakatulong tayo sa'yo, Che, ha? Huwag kang maglalaan ng oras, ng panahon, ng pagmamahal sa isang tao na hindi ka naman kayang panindigan. Kasi at the end of the day, ikaw ang lugi at hindi siya. Okay? Okay. Thank you, Tita Kim. Yes, maraming salamat. So yan ay, bababa ko na, Che. Thank you so much sa'yo. Galingan mo na lang yung pag-move on mo. Diba? O, diba? Ang bilis ka usap ni Che. Alam nyo, ang daming ganyan. Yung mag-move on ka na lang, pero in the very first place, wala naman palang kayo. Saan ka nag-move on, girl? Nakakaloka. O eto, basa mo na tayo ng mga comment ng mga pamangkin natin dito. Yung may mga share badge lang yung babatiin ko, ha? Kasi yun lang yung mga totoong nagmamahal. Charis. Ayan. Yung may mga walang share badge, sorry, hindi ko mababati hindi ko ma-mention yung mga comment ninyo, ha. Ito sabi ni Rose Garcia, parang yung kabit ng asawa ko, sinabi lang na mahal siya, bumuka ka na, ha? Nakakaloka kayo. Ay, nako. Ito sabi, ayaw ng commitment ng boy, ikaw lang ang may gusto. Ikaw lang ang lugi. Hindi mag-work ang relationship na ganyan. True lalay. Nakakaloka kayo. Para ba kayo nag-i-invest ng pera sa isang investment, sa isang negosyo na wala namang kapapel-papel? So, kung malugi yung negosyo na yon, sino ang sisingilin nyo? Sino ang papakulong ninyo? Di ba wala? Kasi nga, wala naman kayong commitment eh. Ganon din yun. Ano pa kaya yung investment sa feelings? Ang hirap mag-move on. Yung pera, kaya mo yan kitain kinabukasan. Pero pag nag-invest ka ng feelings sa isang tao tapos nalugi ka, anong gagawin mo, ha? Diba? So, maging wise po tayo. Hindi pwedeng I love you lang. Dapat ng salitang commitment sa isang relasyon.
Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.